And for our third tip naman is to choose the right materials. Ngayon kasi very accessible na yung mga materials, test questionnaires, mga sample questionnaires, flashcards, etc. Parang madali mo na siya mahanap sa internet. So, aside from that, magbibigay pa naman ng resources yung review centers ninyo ng mga lectures nila just in case na mag-enroll kayo ng review center. And yung notes din natin, notes ninyo during college, magagamit ninyo lahat yan during review. And nasa sa inyo na yung choice kung alin yung gagamitin yung sources. But I strongly suggest na mag-stick into one resource lang kayo kasi yung mahirap pag marami kayong resources, baka malito na kayo sa mga concepts. Kasi not all the time ay eksaktong magkakapareho yung mga sources na binibigay. Paminsan, si source number 1, medyo may deviation or difference doon sa source number 2. Kaya medyo baka malito kayo. So, yung ginawa ko nung time namin is nag-stick lang talaga ako into sa resource nung review center and also yung notes ko nung college. Yun lang pinagbabasehan ko. And aside from that, huwag niyong kakalimutan na mag-practice questions. Every day, at least 50 kung kaya nyo, 50 or to extent of 100 kung kaya, why not? Practice questions is very helpful talaga kasi doon pa lang magigauge nyo na kung ano yung types of questions na pwedeng lumabas sa exams, tapos kung ano yung feel ng question, the structure, grammar-wise. Kasi usually, mapapansin mo dyan, yung question may exempt, doon very critical yun for me kasi palagi ako doon namamali pag may mga except or may mga double negatives or may the positive and the negatives, and you need to apply din the test taking strategies sinasabi nila, which is explain ko na lang siguro next time. And then aside from that, gumamit din ako ng applications na may mga questions, yung mga Q-banks. Number 1, yung sa Saunders. Yung sa Saunders, nag-try din ako. Kasi lang for NCLEX kasi yung sa Saunders. And hindi masyado ako nag-focus doon. Pero nag-try ako kasi maganda naman kasi yung questions doon. Pero yung ginamit ko talaga na Q-bank or question bank is yung sa onenurse.com. Yung sa onenurse.com kasi during the time, parang nagkaroon sila ng promo. Yung experience ko naman with OneNurse, overall, it was great. Kasi nagustuhan ko talaga dun is yung Q-bank sila, yung question bank. Kasi naghanap ako ng question bank nun for PNLE and wala akong mahanap masyado. Sa OneNurse na talaga nahanap ko. Usually kasi yung mga Q-banks na nag-exist, karamihan puro for NCLEX. Tapos, kaya nag-subscribe na ako kasi ayun, nahanap ko na Q-banks for PNLE. And aside from the Q-banks, meron din silang coaching videos na available doon sa loob ng site nila. So, yun mga coaching videos from the previous seasons. And during our time ng around October ata, nagkaroon din kami ng parang coaching, online coaching sa kanila for 5 days. So, parang today, bibigyan nila yung NP1, sasagutan namin, then i-rush namin in the evening during the online review session. So, ayun, for 5 days yun. I'm not sure lang if magkakaroon ulit sila ng online coaching for the next season. Pero, accessible naman once na subscribe kayo yung mga dating coaching videos nila. Pero, yung driving force talaga na kung bakit nag-subscribe ako sa OneNurse is yung Q-banks talaga nila. Kasi yung interface din ng website and ng app, kasi accessible din siya sa phone, is yung pwede mong matrack yung scores mo per subject, and per subject ata around 1,000 plus yung questions nila sa Q-bank nila. Pero may isang subject doon na around 600 plus yung questions, if I'm not mistaken. Tapos, ayun, may time limit din siya. So, for example, 1 minute or 2 minutes per question. Magandang strategy na din siya if nagpa-practice kayo ng timing, sa pag-answer and all. Tapos, pwede nyo din i-flag yung questions sa tingin nyo first time nyo ma-encounter or nahirapan kayo, or sa tingin nyo first time nyo talaga makita siya. So, ayun, yun yung para sa akin, ito yung naging plus point kaya bakit nag-subscribe ako. Anyway, just to help you out, kung gusto nyo mag-subscribe sa OneNurse, you can use my referral code, which is PhilipRN, PhilLLIPRN.
And nagkakaroon kayo ng 500 discount ata, if I'm not mistaken. Yeah, 500 discount. And ayun naman. And aside from that, aside sa Saunders and sa Wonders, may ginamit pa akong isang app, which is yung PNL yata yung pangalan niya. Excuse me, sinisipon. I'm not sure lang kung ano yung app na yun. Kasi once ko lang siya in-open. Pero as I can remember, maganda din yung contents nun. Try ko na lang hanapin if mahanap ko pa. Kasi hindi ko na siya nagamit afterwards. Aside from that, nag-try din ako nung book sa review center namin, which is good. Very good naman siya. Hindi ko nga lang talaga na-answeran yung isang libro. Kasi ang dami na kasing pinapasagutan namin sa review center pa lang. Kaya, ayun, hindi ko na masyado na manage yung iba kong resources on. Anyways, so yun yung tip number 3 natin. So, to choose the right materials.